So, let me pray first. Tatapos ko lang po ng conference sa Baguio, mga konti, mga marami. Talaga pong iba pag tatayo ka sa pulpito, nandoon ang presensya ng Diyos. And I believe po, pati ang Word of God ay magiging buhay po sa atin at mararanasan po natin sa ating buhay. Amen po ba? Let me pray. Heavenly Father, Lord, we thank you that this is the day that you have made, Lord, opportunity na kami ay makapunta sa inyong presensya, sa inyong tabernakulo, Panginoon, upang, Panginoon, minsan pa ang aming relasyon sa inyo, sa ilalim ng pag-ibig ay lumalim, at lalong-lalo na, Panginoon, ang bawat isang ina, nanay, mami, inay, Panginoon, na narito, na binigay man ng mundo ang special na araw na ito, alam po namin to magiging opportunity para kayo, O Diyos, na namili sa kanila, tumawag sa kanila, ay mapagpala, malaman nila ang kanilang mga tungkulin, at hindi lang po tungkulin, kung hindi the joy of being a mother. Lord, bless me today as your servant. Apart from you, I'm nothing. So Lord, here I am, katulad ng sinabi ni Isaiah, use me, send me. In Jesus' name I pray. Amen, amen. So, sa mga mother po, Happy Mother's Day. So, pakitaas nga po ang kamay ng mga mother. Okay, marami. Praise the Lord. So, sabi po sa Ephesians chapter 6, ito po ay inulit mula sa Deuteronomy, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So may promise daw po. That is, that it may go well with you and you may live long on the earth. So kung nais po nyo humaba ang buhay nyo, isa po ito sa commandment ng Diyos, isa sa 10 commandments po na basic para magkaroon po tayo ng maging well sa ating buhay, long, full, satisfied life. Siguro naman po sa inyo rito, ayaw nyong bukas makalawa, marapture na kayo agad. Hindi pa po. Siyempre po, may purpose sa inyo ang Panginoon. Pwedeng mabuhay ka po ng 93 years old na bedridden ka, gutom ka, hirap ka. Pero po pwede namang mabuhay ka ng 93 years old na sabi nga dito, it may be well with you that you may live a long, full, satisfied life in the earth. So kung nais po natin ng long, full, satisfied life, ang dapat po nating i-honor ay ang father and mother. Ito po istorya ng mga 17th to 18th century na meron pong ang pangalan ay Peter, na si Peter po ay runaway son. So pumasok po siya sa British Army. Sir, nabalita na ba niyo to? Ay, naku, sabi ko nga, wide reader si Sir eh. So, pero ang source ko po nito, YouTube. True story po ito. At tapos po dito, pero hindi naman na-preach pa rito. Okay, so hindi naman kayo matutulog pa. So, ito pong runaway son ito, ang pangalan ay Peter, nag-join siya sa British Navy. Pagkatapos po niya sa British Navy, nagtrabaho po siya as crew sa isa pong ship na ang pangalan Mermaid. So ito pong Mermaid na ito ay bumibiyahe po sa may Europe. Naging isa pong crew dito si Peter. At si Peter po nito, mga kapatid, nung nasa Mermaid, nagkaroon ng problema ng bumibiyahe, nagkaroon ng shipwreck. Nung magkaroon po ng shipwreck, 15 sila. Mabe-verify ninyo to, huwag ngayon ha. Pag uwi nyo sa bahay, buksan nyo YouTube, may video nito. Nagkaroon po siya ng shipwreck, at tapos po nang lumubog, 15 po silang nailigtas. So, nung mailigtas po silang 15, may nakadaanan naman ng isang barko. Yung pangalawang barko, dinaanan po sila, naranasan po niya yung shipwreck, na-save na naman po sila, nadagdagan pa yung crew ng pangalawang barko na nailigtas. Meron naman pong isang barko, so nakadalawang shipwreck na siya. Nung pangatlo po,
sumakay uli po siya pabiyahe po mula UK papuntang Sydney, Australia. Yung barko naman nasunog. So nangyari po, tumalon sila sa dagat. May another ship na dumarating, nailigtas na naman po sila. Mga 4 na po siya. So hanggang sa 5 beses po nagka-shipwreck itong si Peter na ito. At pagkatapos po nung panlima niyang shipwreck, may dumadaan pong barko na ang pangalan hindi ko alam po kung barko, malaking bangka. Makikita niyo sa YouTube. Meron pong dumadaan na ang pangalan City of Leeds. A passenger ship po ito from London to Sydney. So nakita po nung kapitan itong City of Leeds na itong sila Peter nito ay nandun sa dagat, nailigtas po ng passenger ship. Kaya panlima po niyang shipwreck, mga kapatid, nailigtas siya nung City of Leeds. Passenger boat ngayon po ito. Ngayon po, yung doktor, meron pong isang pasahero doon. Ang pangalan Sarah. Ito pong pasaherong Sarang ito, mga kapatid, 15 taon nang hinahanap ang kanyang anak. At yung kapitan ng barko at saka yung doktor doon, dahil sa tanda na po niya, talaga nagkakasakit na siya, nagiging unconscious, kaya may doktor. Ngayon po, sabi ng kapitan, maghanap ka nga ng pasahero o crew dyan na po pwedeng magpanggap na anak nitong matanda para matuluyan na yung matanda, para matapos na yung paghihirap. So dahil ito po yung mga nailigtas na crew, inipon po ng doktor. Sabi sa kanila, sino sa inyo ang po pwedeng mag-volunteer, magpapanggap? So sabi nga po ngayon po may nagtanong, bakit taga saan ba yung babae na yan? Na hinahanap yung anak ng 15 years na nagkakasakit na ayaw tumigil. Ang sabi po nila, taga Whitney sa may gawing England po ito, Europe. Sabi niya, taga Whitney itong matandang to. So sabi po nung isa sa mga crew, dapat ang kuhanin nating magpapanggap, alam yung accent ng Whitney. So ito pong si Peter neto, sabi niya, taga Whitney ko So kaya niyang gawin yung accent para magpanggap na anak ng matanda. So nung pong magkukuha na tinanong po niya, bakit sabi niya, ano ba pangalan nitong matanda, nung babaeng ito o nung mother na ito? Sabi po ng doktor, ang pangalan niya ay, nakalimutan ko, Sarah Richardson. So sabi ngayon ni Peter, ako si Peter Richardson. Sabi niya, ako yung anak ng matandang yon. So hindi na po siya nagpanggap. Sabi niya, ako yun. Where is my mother? Sabi niya, nais kong makita. Alam po nyo, nagkatagpo po sila at na-restore. At ang importante po doon, yung mother na yung Christian, for 15 years, praying na makita yung kanyang stowaway na anak. Pero alam po nyo, nakalimang shipwreck si Peter, hindi namatay sa dagat. Bakit po? Merong ina, may mother na nagpe-pray sa kanya. Kaya ngayon mga mother, eto pamagat ng aking preaching. Go further, mother. Mga father, pwede rin naman sa inyo to Go further, mother, you can make life better. So, bilang mga nanay, may mga estado po kayo katayuan sa buhay. Do not be satisfied. Do not be, discouraged, disappointed. You can go further with what you have today. Sabihin mo nga sa katabi mo, move forward. Sabihin mo, go further. Bibigay ko po sa inyo ng 6 characteristics of a godly mother. So we can only go further, we can only move forward if we know the characteristics of a godly mother. Katulad po ng mother na yon, very godly po siya. Hindi siya, alam po niya, yung prayer po niya, pinapakinggan ng Diyos. Pinireserve ng Diyos si Peter para patunayan sa kanyang yung prayer po niya ay effective pa.
Sabihin mo nga sa katabi mo, effective ang prayer mo. Okay. So, 6 characteristics of a godly mother. Paborito ko pong istorya sa lahat ng mother ay si Hannah sa Bible. Unang-una po, ang ibig sabihin ng Hannah, grace. Pangalawa po, si Hannah ay siya po yung nag-birth out ng prophetic son o prophetic move of God sa atin. Kaya naniniwala po ako na napaka-importante ang role ng mga mother in birthing out the new move of God, a group of people that will speak, thus saith the Lord. So ang sabi po dito, and her rival. Ang rival po niya dito ay si Penina. Ang ibig sabihin ng Penina, coral. Ang ibig sabihin po, pearl. Sabi niya, and her rival also provoke her severely. Kumbaga po, saan ka nagkaroon ng isang bahay, dalawang asawa, yung isa po may anak, yung isa wala. So, ganoon po nangyari. Provoke her severely to make her miserable. Because the Lord had closed her womb. Tandaan po nyo, it is the Lord who closed the womb. It is the Lord who opens the womb. Sabi nga po nung iba, yung buhay ng bata ay dinadala ng nanay 9 na buwan sa kanyang womb. The mother carries 9 months the child o yung kanyang anak sa kanyang womb. Pero the moment na napanganak na ito, yung anak niya ay dinadala ng nanay sa kanyang puso sa lifetime niya. Yung isa sa womb, 9 months. Yung isa sa heart, lifetime. So, ganoon po. Because the Lord had closed her womb, so it was year by year when she went up to the house of the Lord. Noon po, ang house of the Lord ay nasa Shiloh. Dito po, na mamaya, share ko sa inyo yun. House of the Lord, that she provoked her. Talaga pong, kumbaga, iatras mo pa, kapatid. And she provoked her, therefore she wept and did not eat. So, unang-una po, 6 po yung sinasabi ko sa inyong characteristics of a godly mother. Unang-una po, letter M. Acrostic po ito ng mother, letter M. Ang mother po, they manage o she manages miserable days by faithfully going to Shiloh. Mga kapatid, yung Shiloh, ito yung pinaka-Jerusalem ngayon. Yung Shiloh, sabi ko nga dito sa Shiloh is the place to go pag may miserable kang sitwasyon sa buhay mo. Bakit po ano yung Shiloh? Ang ibig sabihin po ng Shiloh, a place of rest. Yung pong si Penina, walang tigil pagpuprovoke, pag-aasar sa kanya. Pero ang ginagawa naman po ni Hannah, faithfully, sumasama po siya, submitted, kasama niya yung husband niya, miski pinoprovoke nung kasama, patuloy po siya sa Shiloh. Bakit? Alam po niya, doon ang Panginoon, doon po makakasagot ng pangangailangan niya. Sa ngayon po ang Shiloh, ito pong place na ito. Marami po sa atin, dumadaan sa mga miserable na buhay sa atin, minsan po, hindi na tayo pumupunta ng church. Ang tunay po na mother na mag-move further, yung in spite of miserable situation sa iyong buhay, you know, Sunday is the day of the Son of God. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang narito ka. This is the place wherein God will give you peace. This is Shiloh. At makikita po natin, ang unang tabernakulo na permanenteng nagkaroon ng home, yung Ark of the Covenant, is Shiloh. So Shiloh is the place to go when you are experiencing miserable in your buhay, dahil doon po kailangan ma-manage mo. Na-manage po ni Hannah, bagamat nagpe-pray po siya ng matindi. At alam po, maaaring sabihin po nyo, bakit pinapayagan ng Diyos na 2 asawa nitong si Elkanah? So, ang ibig sabihin po ng Elkanah, God created. So, yun po ibig sabihin ng Elkanah. Si Elkanah, unang asawa po ay si Hannah,
na ang ibig sabihin ay grace. Pagkatapos po, alam po nyo sa kultura sa Israel noong araw, pag ang isang mag-asawa, katulad po ni Abraham, tinulungan ni Sarah sa pamamagitan ni Hagar para magkaroon ng anak. Ang ginawa ni Elkanah. Si Elkanah sa kabila ng faithful pumupunta sa Shiloh, alam po niya yung word ng Diyos, alam po niya yung commandment na dapat isa lang ang asawa, pero kultura po nila nung panahon na yon, at wala po ito sa Bible, kultura nila nung panahon na yon, pag meron kang asawa at hindi nagkaroon anak, hindi naging ina, meron po silang karapatan kumukuha po ng iba para lang maituloy yung lineage nung lalaki. Kasi po, hindi, katulad kunyari po ako, hindi ako makapagpo-produce ng Arceo kung si Sister Pe ay hindi po nabuntis at naging mother ni Joyce. Ganon din po yun. Nagana po sila. Ganon po nangyari kay Hannah. Si Hannah, wala pong anak. Siya po ang una at minamahal ni Elkanah. Isipin po nyo, taon-taon, pupunta sila sa church, o kaya dito ngayon para literal, pupunta po sila sa Shiloh, pupunta sila doon sa Shiloh para po magbigay puri, magbigay ng offering sa Diyos. Kasama po niya yung pangalawang asawa ni Elkanah. Isipin po nyo, may anak yun, hindi sinabi kong, pero plural, pero hindi po sinabi ko ilan yung babae, ilan yung lalaki na anak ni Penina. Isipin po niyong abot-abot, siguro na pang-aasar, abot-abot na pangkukutya, abot-abot na pag-persecute sa kanya ni Penina. So kung makita niyo, sabi nga po doon, very miserable ang buhay ni Hannah. Pero sa kabila noon, sumasama po siya sa Shiloh para mag-worship sa Lord. So kung makita po natin, maring tayo po ngayon, lalo na mga mother, maring may dinadanas kayong miserable na situation sa inyong buhay. Maring financial, maring sa family, maring sa business, at maring lalo na sa physical, mga kapatid. Maring sasabihin sa iyo nung diablo, bubulong sa iyo, kapitbahay mo, kapamilya mo, yan pa yung Kristiyano, nagse-serve ka pa sa church, maaga kang pumupunta ron, sumasama ka ng prayer meeting, bakit ganyan ang buhay mo? Maring ganoon ang nadidinig nyo. Ganoon po si Hannah. Si Hannah, alam po niya ang pangalan niya, Hannah. Ang ibig sabihin ng Hannah ay grace. Tandaan po niyo ito yung sinabi ko, troubles are temporary and necessary para po yung ating faith at trust ay nakatuon sa Panginoon. Alam po ni Hannah, wala siyang maaasahan kay Elkanah. Dahil siya po yung may problema. Si Elkanah, may anak sa lawa, may anak sa pangalawa. So may problema si Hannah. Isipin mo yung katakot-takot na nasa isip niya. Wala, hindi ka magkakaanak, mahal ka man ni Elkanah, hanggang diyan ka na lang. Sa babae po, pag ang isang babae ay walang anak sa Israel, it is a curse. Ang walang anak. So kung makita po natin, napagtagumpayan ni Hannah ang mga miserableng parte sa buhay niya dahil alam po niya, every year, faithful siya, pumupunta sa presensya ng Diyos. Tanong mo nga sa katabi mo, faithful ka ba, kapatid? So tandaan po natin, Shiloh is the place to go when you are in a miserable situation. You want to manage your situation, go to the church. Kayo po ng mga mother, nasa kabila na may mga sitwasyon sa tahanan nyo, nagpunta kayo ngayong linggong ito, God will bless your heart and meet your need. Ito po yung parang present day Shiloh.
Maring may physical na Jerusalem ngayon sa Israel. Kapatid, this is our Jerusalem today. And I believe God will hear us and meet us here today. And where the presence of the Lord is, there is a supernatural. Sabi ko nga, miserable beginning brings happy ending. Pinapayagan ng Panginoon. Umpisa lang, hindi tatagal yan. Sabi nga nung Amerikano, tough times never last, but tough men do. If the tough situation is keep on coming, you just keep on going and going further, and you will see the favor of the Lord, the grace of God, the hand of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Then they rose early in the morning and worshiped before the Lord and returned and came to their house at Ramah. Taga-Ramah po sila. And Elkanah knew Hannah his wife. Yung word na knew po doon, hindi yung kilala. Ito po yung intimate, personal, physical relationship. So ngayon po, the Lord remembered her. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, because I have asked him from the Lord. Si Hannah bilang may desire na maging mother. Kung kayo po ay narito ngayon, you are desiring to have a child, magkaroon po ng anak, I believe we will take this day as an opportunity na sinabi man, ginawa mong celebrating ng Mother's Day ito, kapatid, we will get the benefit of being a mother. I believe po, nung panahon po ng mga Philistines, na umabuso po doon si Eli, yung kanyang anak, at pati po sila Samson, nung panahon ng Judges, kaya po nagapian ng Philistines ang Israel, at sila po ay wala nang naging pag-asa. But God loves Israel. So magre-raise up po siya ng king na maglilid sa Israel sa victory against the Philistines. But God cannot raise up a king without a mother. That's why pinili po niya si Hannah para mag-birth out po ng prophet para po sa kingly ng ganon, para po maibalik ang pamamahala. Tandaan po nyo to, there will be no kings without mothers that will birth out this man. Kaya po napaka-importante ng mga mother para ang plano po ng Diyos over the enemy ay mapulfilled. Kaya mga mothers, hindi po kayo pang santabi lang. Hindi lang kayo pang aser lang and everything. Mga mothers, God will use you to birth out something that will rule and reign and take dominion in this kingdom. Napaka-importante po ninyo, mga mothers. Huwag po nyo kalilimutan yun. Alam po ba nyo, ang ginamit ng Panginoon, March 7, 1985, nung apo'y nag-examine ng bangko sa Naga, sa Bicol, isang ina po ng tahanan na nagluluto lang ng cheesecake sa Naga City Subdivision ang nag-aya po sa akin ng Bible study. Noon po lalabas kami ng presidente ng bangko, mag-good time kami sa gabi. So dati po nagiinuman, nagmamadyong sa bahay niya, nung susunod na balik ko po, Bible study na ang ginagawa. So inaya po ako nung nanay na ito, na nagluluto lang ng cheesecake. Sabi niya, baka gusto mo sumama sa Bible study. Sabi ko sa kanya, hindi. Every Wednesday, nobena ako sa Baclaran, kasama ko yung misis ko. Every Sunday, nagmimisa ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan yung Bible study. Ngayon po, ito pong presidente ng bangkong ito, in-Indian ako. I believe may kanya-kanyang timing ang Panginoon. In-Indian po ako, hindi ako nakalabas doon. Gabi, nasa Bicol ako. So, napilitan po akong pagpalipasan ng oras, yung Bible study nila. Pero hindi ko alam, yun na po pala ang oras ko. At pagkatapos po noon, mula noon hanggang ngayon, hindi na po ako nag-backslide dahil alam ko, ito na yung hinahanap ko sa buhay ko.
So, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, tandaan po na to, every mother, hindi nyo alam kung gagamitin kayo ng Panginoon to raise up another Morris Cerullo. So, mga kapatid, tandaan po nyo to. Ang prayer ng mga mothers ay hindi matatanggihan ng Panginoon, lalo na may kasamang luha at pag-iyak ang panalangin. Wala pong magawa si Hannah kung hindi sa Shiloh. Pinagkakamalan nga po siya, lasing ni Eli. Sabi niya, ano ba't umagang-umaga parang nakainom ka? At bakit ganyan ka mag-pray? Gumagalaw ang bibig, pero from the heart, she is crying and asking for God's vengeance kasi nga pinoprovoke po siya ni Penina. But I believe, alam ko po, tinetest lang po ang faith niya because if it is the Lord who closed the womb, it is the Lord who has the right to open the womb when and how. So tandaan po niyo to, ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam po niyo, unang-una po, nagpapasalamat ako sa POSIM. Alam ko po, pinag-pray nyo, lalo na si Mama Paul that day. Bagamat si Joyce po maliit pa, may prophecy sa kanyang hindi maaksidente si Don Smith ng Australia. Pero alam po nyo, na September 20, papasok po siya ng opisina mula sa kondo, nakasakay sa tricycle. Sinalubong po ng isang Avanza, yung kanyang tricycle. Mga kapatid, tumilapon siya mula rito siguro hanggang kay Brother Daniel. Tumilapon. Yung tricycle bumaliktad. Nung tinatahi siya ng 12 tahi sa ulo, sabi ng doktor sa kanya, dilaw yung sinakyan mong tricycle, ano? Sabi niya, opo, bakit? Yung skull mo, may pintura pa ng dilaw eh. So, ganoon po katindi at tinawagan ako. Sabi ko, Joyce, andito ako papa sa road ng Harrison Plaza. Sa kalye, nakadapa ako. Sabi ko, bumangon ka. Hindi nga ako makabangon dahil kalahati po ng katawan niya, puro dugo sa mukha. Yung mga taga Central Bank, kinuha na siya ng litrato, nagpaalam pa. Kumalat sa buong email ng BSP na disgrasya siya at tapos namatay pa. Balita sa Central Bank, namatay na siya. May isang nga tayong kapatiran, tinext ako, Brother Cesar, may picture ako ni Joyce. Sabi niya, kaya lang, hindi mo kayang tingnan eh. Sabi ko, Brad, baka meron na ako niyan. So, ganoon po nangyari. And to God be the glory po. Si Joyce po, after therapy at in everything, mga kapatid, andyan po, wala ng pain, nakapagsuswimming na, nakabiyahe pa kami sa Japan. So, maaaring sabihin sa akin ng Diablo, kaya yung mga taga-BSPCF, pastor ka pa naman, yung anak mo na disgrasya, nasaan ang proteksyon ng Diyos? Tandaan po natin ang Diablo, hanggang sa muntik ka lang madisgrasya, muntik ka lang mamatay, muntik lang malugi negosyo mo, ang Diyos pa rin ang may control ng buhay mo. So sa madalit salita po, nakipag-areglo dahil sabi ni Atty. Kat, sabi niya, dapat may warrant of arrest na yan. So, ang unang-una po ay kinakaso namin is attempted murder. Ibinaba ng PROSEC ng serious physical injury. So, sa biyaya po ng Diyos, nakipag-areglo, naawa man po ako doon sa nakabangga. Sabi ko, mga Kristiyano mababait, kaya lang hindi naloloko. So, sabi ko, you have to pay for the damages. So, sa madalit salita po, nagbayad po siya, nakabalik na po si Joyce at may susunod na naman po na pagsubok si Joyce. So, salamat din kay Ma'am Apple. Sabi ko nga, kung si Sir Diwa, nakita ko nung araw na yung nanay ni Joyce nasa ospital. Si Sir Diwa nakashort, may dalang styrofoam na paborito kong sinigang na hipon. Si Ma'am Apple naman po, ngayon ko lang sasabihin, Ma'am Apple, nanliit po ako dahil nung si Joyce ay operahin na. Pinilit pumunta ni Ma'am Apple last Saturday lang sa De Los Santos Clinic. Pinilit po pumunta ni Ma'am Apple. Ang medyo nanliit po ako. Nung dadali na siya sa operating room, pinaalis ng nurse yung medyas. Alam po nyo, hindi ako nagalis ng medyas. Si Ma'am Apple, sana hindi nahilo sa anointing ng amoy ng medyas.
Pag tayo dumadaan sa miserable situation, it's only a testing of faith. Closed womb can be opened, provocation by other mother, open the closed situation by her faithful intercession. Alam po ni Hannah na ang Diyos hindi matatanggihan ang iyak ng righteous. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, His ears are open to the cry of the righteous. Umiiyak po itong si Hannah. Walang magawa po ang Diyos kung hindi gumawa ng paraan para ma-solve ang miserable situation. Naalala ko po ito sa DLC. 2 beses to. Si Mads, yung pangalan. Meron isa po akong membro doon. Sa biyaya po ng Diyos, deputy director ako ng isang group. Merong isang kaopisina po ako, may birthday. Nag-blow out po ng lunch. Nung mag-blow out po ng lunch, alam po nila ako. So sabi, pag-pray ko yung pagkain. Sabi ko, bago ko ipag-pray yung pagkain, pag-pray muna kita. Kako, mas importante yung may birthday kaysa doon sa blowout ng may birthday. So pinatanggap ko po sila sa Panginoon, pinag-pray ko ng anak, itong si Mads na ito. Kasi po, more than 3 years na may asawa at medyo mga kamag-anak nato ni Sarah na niluma na ng panahon. Ganon. So pinag-pray ko po. Alam po ba niyo sa pangalan po ni Jesus, to God be the glory, after a year, nagkaroon po ng anak yung Mads na yon. Palakpakan po natin. At meron naman pong isang kapatiran taga Nueva Ecija, nung magbe-birthday, stop ko rin to. Sabi niya, si Mads, pinag-pray niyo, nagkaroon ng anak. Sabi niya, ako rin no, matagal na akong walang anak eh. Sabi ko sa kanya, mag-blow out ka muna. Sabi ko, kailan ba ang birthday mo? Nung birthday po niya, nag-blow out. Pinag-pray ko rin. Wala pang 1 year din po, nagkaanak. Nasundan pa, naging 2 anak. So naniniwala po ako na it is God who opens the womb. It is God who do the ways and the process para po yung destiny mo, magamit ka, yung destiny ng anak mo, ma-reach po niya. Iyon po ang importante sa mga mother. Tandaan po niyo to. At kung kayo mga anak, please, honor your mother para magkaroon ka ng long, full, satisfied life sa inyo. Hanggat hindi kasalanan ang pinagagawa sa inyo ng ina nyo, sundin po nyo. Yun ang lagi sinasabi ko kay Pet, kay Joyce. Madalas nagtatalo kami, madalas magkaiba desisyon. Sasabihin ni Pe, sabi niya, tandaan mo, teritoryo ko itong kusina. Ako marunong magluto. Sabi niya, ako nagtitimpla ng kape mo. Ako, huwag mo kalilimutan yung kusina, bahagi lamang ng bahay. Yung bubong ako ng bahay, akin yan. Ang kusina nasa ilalim ng bubong. So, ganoon din po, mga anak, mga bata, i-honor po nyo. Miski po yung nilutong sinigang, masarap na may sinigang ni Mama Apple eh. Sinigang ng nanay nyo ay medyo hindi maasim o sobra ng asim. Hindi ibig sabihin no, pupunta ka sa kabilang bahay dahil mas masarap yung ulam doon. Hindi po, doon ka lang. I-appreciate mo yung ginagawa ng mother mo. That's one way of honoring your mother. Magkaiba man kayo ng prinsipyo, magkaiba kayo ng isipan, as long it is not a sin, please submit, obey your parents, especially your mother. Dala-dala ka niya sa puso niya habang buhay ka. Dinala ka ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Ngayon, nasa puso ka niya. Kaya kung makita po natin mga kapatid, let us honor the mother. Ito po, hindi naman po to God be the glory. Umakita po niyo, nakasingsing ako. Hindi po ako nagsingsing talaga. Nung aking pong asawa, yung mother ni Joyce, pumunta sa langit, nang uhuli ngayon ng tutubi kasama San Pedro. Inalis ko na po yung wedding ring ko, nilagay ko sa wedding box. Nakita ko po yung singsing neto. At nung makita ko po yung singsing neto, naalala ko po yung nanay ko. Regalo po sa akin, kaya sinuot ko po eh. Dahil parang sa 6 po naming magkakapatid, ako po yung pinaka-mabait. Ako po yung paborito ng nanay ko kasi 2 beses ako na-presinto, na demanda kami ng attempted rape, unjust vexation. Sa Kamyas, nakulong po kami sa Pasig ng mga kabarkada kong mababait.
Kaya nga ako, magna cum laude ko eh. Magna 9 years ako nakatapos ng college eh. So, ang nanay ko po, paborito po niya ako. Kami po, lumaki naman sa mahirap na tahanan. Ang mga kapatid ko natutulog sa sahig na may foam. Pero ang nanay ko po, ako po tsaka nanay ko magkatabi sa kama, ako lang ang nakakama. Kaya paborito ko ng nanay ko, pinamanahan po ako ng sinsing. Galing po sa nanay ko to, na ngayon ay nasa langit. Ito naman po relo ko, galing sa tatay ko na taga-langit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So tandaan po natin to. Mother's tears call God's attention. Tandaan po nyo, a broken spirit and contrite heart. Sabi ng Panginoon, ano itatayo mo sa aking templo? Sabi niya, the heaven is my, earth ang aking footstool, the heaven is my throne. Ano gagawin mo? Ganoon po kalaki at ang ating Diyos. Kaya mother, tandaan po nyo to, you should move further, extend yourself. But for this child, I pray that the Lord is granted the petition. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he live, and he shall be lent to the Lord. So pinangako po niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Ibibigay ko siya sa Panginoon. M.O.T. Takes responsibility for her children destiny. Pinangalanan po niya. Pati pangalan sa anak, prophetic. Ang pangalan ng anak ko, sabi niya Samuel, ibig sabihin, name of God, heard of God, asked of God. So every time tinatawag niya yon, alam niya po sa Diyos yun. Kaya yun po responsibility niya. Ipinadedicate po niya sa Samuel, binibisita lagi niya, dinadala niya ng damit, at pati po yung pangangailangan ni Samuel. Kasi po ang father, iba po ang anointing niyan. Ako po, iba ang anointing ko sa anak ko, iba yung anointing nung asawa ko sa anak ko. Pero tandaan po niyo to, it's your responsibility. Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Ito na po. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons, dalawa po anak niya, gagawing slave. And Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Letter H. Ang mga godly mother daw, they handle the role if the father is not available. English yun. Huwag niyong palalagpasin, makarating na Manila. Ang mga godly mother daw, pag wala ang father, they make themselves, siya po nagtitake ng role when the father is not available. Because the best mother knows the best. The best mother knows the presence of peace, Shiloh. At yung mother na nag-take over, na pumunta kay Elisha, dati may utang siya, kukuhanin yung anak niya. Ang nangyari, siya ngayon ang nagpapautang at may negosyo pa siya, meron pang supply doon sa anak po niya. So tandaan po natin, ito pong Shunammite na ito, iniwanan ng kanyang asawa. Namatay. Buti kung iniwan lang siya ng asawa niya. Iniwanan pa ng utang at hindi pa yon. Yung pang anak niya makukuha, magiging isa talaga yung nanay niya. But you know, this widow, she knows what to do. Pumunta kay Elisha, sinabi niya, anong meron ka? Oil lang sa tahanan. Tandaan po niyo ito mga mother, ang bawat isa sa inyo, merong oil in your vessel. And that oil will keep on flowing. Sabi ko nga po doon sa huling bullet, when oil flows, then supernatural shows. English po yun, tatagalugin ko. Pag ang langis ng anointing ng basbas ay dumaloy sa mga vessel, dumaloy sa mga nanay, makikita nyo ang miracle at supernatural.
When oil flows, then supernatural shows. And it changes. It brings the life of the family na nag-go farther. Wala na silang utang, nakabayad na. At mga kapatid, may sobra-sobra pa para sa kanila. Mothers, this is the season that God will prove to you. You are entering into the season of overflow. It's not in lack, it's not insufficient, but an overflow. It is your year of overflow because you have oil in your vessel. Palakpakan nga po natin. Sabi nga po dito, a little is much when God is in it. May konti ka mang kapatid na natitira, pero kung kasama mo ang Diyos, it is much and greater. Katulad po ni David, maliit po siya, malaki higante, pero kasama po niya yung Diyos. At alam na po natin ang istorya, nagtagumpay si David. Mga mother, maring naghihirap kayo sa budget niyo, you learn to pray. You learn to put your trust on the Lord. Mga mother, maring meron kayong kaso, problema sa inyong anak o sa inyong mahal sa buhay, mayroong sakit. Mga kapatid, tandaan po natin, for mother to cry, for mother to go to the next level, naniniwala po ako, you have an anointing to be a mother that will supply the need of the family. You are a virtuous woman of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. I hope na nasasalo nyo. Okay, ER na lang, ER. Hindi emergency. Then God said to Abraham, as for your Sarah, your wife, you shall call her name Sarah. Ibig sabihin ng Sarah, princess. But Sarah, princess for all race. Tiyan po nyo, naging father calling ni Sarah. Shall be her name, and I will bless her, and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Tiyan po nyo, from a mother in the family na hindi pa mother, ay naging mother na siya ng family, naging princess na. At hindi lang naging mother sa family, may purpose pa. Maging mother of nation. Sabi ko sa inyo, Sarah goes farther for a better calling of Abraham. At huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, tayo po ay spiritually anak din ni Sarah. We are called to be a mother, not only of your family, not only of this church, the family, not only sa barangay. Kapatid, there is no limit with the plan and purpose of God with the mother. Don't limit the unlimited God. Mother establishes the family and an influence in the society. Yung pong babaeng buntis na yon, mapa po ang nakasulat sa tiyan niya. Kaya she is birthing out the nations. So magkakaroon siya ng status to produce change of identity for greater destiny, producers of rulers and leaders. Sabi ko nga sa inyo, when God wants to raise up a leader, He will use a mother. Ulitin ko po. When God wants to raise up a leader, He will use a mother. When God wants to raise a Savior, He will use the mother. Sabi ko nga kay Sister Apple, Sister Apple, gusto mo ang title ng aking preaching The Mother of Perpetual Help. Sabi niya, Brother Cesar, wag, baka may ma-open. Kasi baka mamaya, meron sa inyo, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay yun ang prayer do sa Mother of Perpetual Help. Ilang taon din po kaming naloko ni Pedro na miski nagre-review ako ng board, pupunta kami ng Baklaran. Very religious po ako Pero sabi nga religiously wrong. Yan. Ito na po pang New Testament. Having been reminded of the sincere faith, si Timothy po ito, na pinaalala ni Paul, that is in you, which is first in your grandmother, Lois, and your mother, Eunice, and I'm persuaded it's in you also. Sabi niya, stir up the gift that is in you, for God has not given you the spirit of fear to fear, but of power, love, of sound mind. Letter R, huli na to. So, releases the gift and legacy for the success of the next generation.
Ang tunay na ina, katulong ang ama para sa mag-iwan ng magandang pamana, magandang legacy sa anak dahil sila yung magtutuloy sa next generation. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, nanggaling yan kay Lois, yung faith, pumunta sa mother mo, si Eunice, ngayon nasa iyo. Yun po yung mother. Yung mother ni Eunice, si Lois, pinapasa po ng mother. Yung faith na yon. Tsaka yung power, yung love and sound mind. So kung makita po nyo, faith can flow in the family. Pakita mo. Kami po ni Joyce, pinakikita ko kay Joyce, lagi kong bilin sa kanya, pagka, Papa, pauwi na ako, lalagay po niyang makukuha ang text ko, pray and ingat. Lagi yun, pray. Sabi ko, Joyce, hindi kita pamamanahan ng pera, ubusin ko yung pera ko. Kako, total, may trabaho ka sa Central Bank, so may sarili kang savings. Kako, enjoyin ko, kako. Pero kako, ang pamamana ko sa iyo, prayer, faith, at saka yung may isa pa, yung prophecy. Yan kako pamamana ko sa iyo. Hindi kayang bayaran ng salapi. Mga mother, yung mga anak nyo, para pamanahan nyo ng bagay na permanente spiritual. Para kung sila'y babae, maging mother din, katulad ni Eunice. Kung sila'y lalaki, maging hari din, katulad ni David. Pero mga mother, nasa inyo ang susi ng destiny ng anak nyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito mga mother? Pakitaas nga uli ang kamay. Okay, very good. Letter M, for you to go further. Manage miserable days by going to church. Palitan na natin Shiloh. Offers effective prayer that brings miracle. Takes responsibility for children's destiny. Handles the role if the father is not available. Establishes the family and influences in the society. Yun yung nag-go further, hindi lang sa family, society. At kaulilihan, releases the gift and legacy for the next generation.